ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Silver Clamor po ang inyong kasama. Dito po ang programang Lunas Extension. Ngayong gabi ng Tuesday, 30 minutes ng talakayan po ito tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan. At para po samahan tayo sa ating talakayan ngayong gabi, makakasama natin, graduate po siya ng FEU Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation School of Medicine. Graduate din po siya ng Far Eastern University Manila ng BS Biology. And currently, Medical Officer 3 po siya ng Public Health Quezon City Health Department. Kasama natin Dr. Vincent Lou Mendoza. Doc Vince, magandang gabi sa inyo. Hello Ma'am Faith, no? At sa ating lahat ng tagapakinig na sa ating lahat ng listeners, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Doc. And tama ba, Doc, ang sasabihin ko na flu season na naman sa Pilipinas? Yes, tama po, no? Kung narinig nga ng ating mga tagapakinig, no? Nung pagpasok ng taon, di ba, sabi nila may super flu nga. Siguro sa panahon din, tapos nasabay ng mga konting pagulan-ulan. Kaya kung mababalita natin, no? At hindi lang mababalita sa ano mismo, sa ating mga kapamilya, kaibigan, di ba? Ubo, sipon, yan din, no? Actually nga, kanina lang, sa clinic, puro ganun ng mapabata man o matanda. Yan ang iniinda na karamdaman. Ubo, sipon, masakit ang lalamunan. Dok, yung parang nanghihina, parang yung lagnat nasa loob. Kaya maganda pag-usapan natin ngayong gabi, no? Itong tinatawag na flu, influenza virus. Influenza virus. In short, Doc, yung parang, kala mo, kasi terms natin may trangkaso, di ba? Dami may trangkaso ngayon, di ba? So, basically, it's a virus. So, ano ba ang influenza virus, Doc? Ayun nga, ang influenza virus, ayun, sa pangalan palang virus to. So, para rin siya, ito ay maaaring, paano ba ito na ipapasa? So, ang influenza virus o ang flu virus na tinatawag ay maaaring maipasa yan sa pamamagitan ng tinatawag na pag-ubo o yung tinatawag na respiratory droplets, no? Na kapag bumabahing o nagsasalita ang mga taong may trangkaso, yun, nagpo-produce tayo ng tinatawag na drops. Para lang din siya, no? Di ba, nanggaling tayo sa panahon ng COVID, parang ganun lang din siya, no? So, ano yung mga simptomas nito, no? So, yun nga po, maaaring lagnat, yun nga po, inuubo, masakit ang ulo, pwede rin yung pamamaga ng lalamunan, tapos yung nabanggit na natin, yung masakit ang katawan, di ba? O yung tinatawag na parang body malaise, no? Yung pananakit ng katawan. Pwede rin mapasama to ng pagsusuka o pagtatay virus, pero madami nga nagsasabi, Dok, naglalagnat na ako, masakit ang lalamunan, hindi pa ba to kailangan mag-antibiotic? Well, yun nga po. So, ang influenza, isa tong virus, pero yun nga po, magpapa-depende sa assessment ng inyong, ng inyong doktor, pwede rin magkaroon na tinatawag na bacterial infection, yung tinatawag na mga ubo o yung pamamaga ng lalamunan, no? Yun ang ginagamitan ng antibiotic, pero kung yan ay yung tinatawag na flu lang, na hindi po kailangan ng gamitan ng antibiotic yan. Hindi nga po kasi yung iba nagsiself-medicate. Kaya delikado po yun. May tinatawag din tayong tinatawag na antibiotic resistance. Ibig sabihin lang po nun, yung antibiotic resistance, yung mga simpleng antibiotic, kapag talagang kinailangan mo na yan, hindi nagagana sa'yo, no? Papadaan yun na yung sa ugat. Kaya yun lang po, niremedya natin na hindi po lahat ng ubo sipon ay ginagamit. Kasi mamaya yan ay virus lang. Ibig sabihin, diba, kapag virus po, kusang gagaling yan. So bed rest, diba, inom ng madaming tubig. Siyempre, gagamutin natin kung ano yung mga simptomas. Symptomatic tayo, diba? Kung may ubo, magbibigay tayo para sa ubo. Yung may sipon, hindi mailabas ang sipon, magbibigay para mailabas, para matunaw. Yun na po. So, yun nga. Yun ay ulitin na, Doc. So, ang flu ay nakakahawa to na sakit na dulo ng influenza virus. So, nakaka-apekto yan sa ilong, lalamunan, sa baga. So, yun nga. Yung mga nabanggit natin pong simptomas, so maaari magdulot din ng mga tinatawag na mild o yung katamtaman hanggang sa malupang karamdaman, no? So, yes, yun nga, Doc, sabi mo, diba, flu, yung mga sintomas nito, lagnat, ubo, headache, sipon, yung pamamaga, pananakit na lalamunan, pananakit ng katawan, pagtatay at pagsusuka. So, Doc, minsan kasi, especially sa Pilipino nowadays, no, dahil nga nakakahawa itong flu, may iba, syempre, napapraning na, pag konting ubo, or tama ba, Doc, ay, hindi ba,
paano masabi, Dok, na flu na? Kasi yung iba, hindi magalang talaga lalamunan ko or masakit lang lagnat, hindi nila kinoconsider na flu. May ganun ba, Dok? Oh, hindi, yun nga po. In general, yung mga nabanggit natin, yun yung mga simptomas ng influenza ng flu virus. No? Maaari kang maglagnat, maaari mamagaan ng lalamunan. Pero, madi-differentiate, ibig sabihin, ang pagkakaiba niyan kung kailangan na mag-antibiotics, siguro yung talagang nagtataas ng lagnat, nagta-30 na, nagpo-40 ng magkakasunod ng ilang araw na. Kahit minsan, di ba, pag nagtitik ka ng paracetamol, bumababa dapat ang lagnat. Pero kung ang lagnat mo ay umiinom ka na, nagtitake ka na ng mga antipyretics yung paracetamol, tapos hindi bumababa yan. Tapos mapapansin mo naman yan eh. I mean, kaya yan kahit makikita mo yung talagang, ibig sabihin toxic yung talagang iba eh. Iba yung itsura nung talagang lagnat na parang kadala-dala na to sa... So yun, maaari na please siyempre magdadagdag ng ancillary, baka ipacheck ang CBC para makita natin yung puti sa dugo, yung tinatawag na WBC, yung marker ng tinatawag na inflammation, yung marker na infection. So maaari na tayo magsimula. Kahit naman nga wala pa yung ancillary, depending nga po yung sa assess, kaya kailangan magpapacheck up kagad. Kasi yung symptoms kasama yung history niyan, makakapag-decide na dyan kung kailangan mo na mag-inom ng antibiotic. So, kasi baka mamaya naman nga, inulit na ni Doc, baka mamaya hindi mo na makailangan mag-antibiotic, inom ka na ng antibiotic tapos hindi mo pa tinatapos. So, mas delikado yun. Yes, kaya dapat talaga mag-ingat, no, sa pag-inom ng antibiotic. And yun nga, Doc, dapat hindi basta-basta nagsi-self-medicate. Kasi tama ba, Doc, ang simpleng flu o influenza virus na pag tumama sa katawan ng tao, can it also cause other complications, Doc? Or may iba kasi nagkaka-pneumonia or it's a different virus, Doc? Opo. Yung simpleng influenza ay ay madali siya gamutin, no? At gumagaling nga pag-isa. Ngayon, pag malala na yan, kung naalala na, di ba? Nabanggit ito, taling tayo din sa pandemya. Pwede yung kasi mag-convert, ibig sabihin baka pwede maging pulmonya, maging pneumonia. Lalo siguro kung hindi ka pa bakunado, kung wala kang, di ba, may tinatawag din tayo mga flu vaccine, mamaya. I-discuss natin yung... So, tapos yun niya po, idadagdag na natin, ipapasok na natin yung may mga comorbidities na tinatawag. Kahit hindi po senior citizen, mas lalo na kung senior citizen. Alam naman natin, kung mga kasama natin na may mga edad na senior citizen na tinatawag, ay mababa na niya. Lahat naman tayo, laging sinasabi nito, papunta dyan, no? Una-una lang. So, ano pa po ba, may mga comorbidities na banggit natin. Ibig sabihin, kahit wala pang senior na edad, no? Nasa 40s, nasa 50s, nasa 30s na. May high blood, mataas ang hypertension, may diabetes, so mababa rin po ang immune system niyan. Kaya yun yung mga binabantayan natin. No, kasi pag yun ay dinapuan ng influenza at lumala yung influenza, di ba, maaaring mag-convert na maaaring magkaroon ng ibang komplikasyon tulad ng pulmonya. Di ba po, maaaring, di ba, kaya yun mga maaaring maging komplikasyon at maaaring maging maluba o magresulta sa, alam niyo na po, sa malubang kondisyon. Yes. And Doc, itong influenza or flu, sabi mo nga na ngayon nakikita nyo sa mga clinics, no, talagang ang daming may kaso, especially dito sa Pilipinas. So, mapabata, matanda, Doc. So, yun nga, mas high risk yung mga senior citizen. Tama po ba, Doc? Yes, opo, no, senior citizen. Dahil ang mga senior citizen natin, bukod sa may ibang karamdaman na yan, alam naman natin yun nga po, mas madali na sila kapitan dahil mababa na resistensya niyan. Kaya nga diba, kadalasan din sa mga senior citizen ay, diba, kailangan lagi natin na-advise yan, pinapinom natin ng vitamins, diba? Lagi natin, diba, kung may mga available na bakuna, lagi natin binibigyan niya ng binuunahin sa bakuna. Diba? Ano pa po ba sa senior citizen nga? Kadalasan, kailangan ma-screen din sa ibang sakit kasi kung may ibang sakit siya at madapuan yan, makapitan niya ng virus o kahit na bacterial infection, mas malubak ko sa atin, sa malalakas, ay simpleng ubosipon lang baka sa kanila mag-convert, maging pneumonia, no? Ayan. So, sa pagbabalik po ng ating programa ngayong gabi, tatanungin natin, Dok, ano ba ang maaaring gawin, no? At ang tamang paggamot or wastong paggamot kapag tayo po ay may flu. So, nabanggit nga kanina ni Doc na wag mag-self-medicate, wag agad-agad mag-antibiotics, diba? At paano ba tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng flu ngayong mga panahon na ito? Ito po ang ating
ating sasagutin sa ating programang Lunas Extension. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagbabalik po ang ating programang Lunas Extension. Kasama niyo pa rin po ako, Faith Salaver Clamor, si Dr. Vincent Lou Mendoza ng Quezon City Health Department. Pinag-uusapan ang flu. Ayun nga, Doc, no, na isa-isa ni Doc kanina yung mga sintomas ng pagkakaroon ng flu at ito nga po ay nakakahawa. So bago natin puntahan kung paano nga ba maiiwasan ito, paano muna magagamot? Sa may mga flu ngayon, Doc, may mga sipon, ubo, lagnat at nagtatae. At ano ba ang mga dapat gawin, Doc, upang gumaling mula dito? Ay, syempre, nabanggit natin sa kanina, ibig sabihin mo, manatili sa bahay, mag-bed rest. Diba? Ano pa ba? Yun na, pangalawa, nabanggit pa din po natin, ang paggamot natin sa virus, no, ay symptomatic, ibig sabihin, kung may ubo. So, magbibigay tayo ng gamot para sa ubo. At idadagdag na rin dyan, Doc, no, lagi natin ugaliin, magsisipilyo, magagargle tuwing pagkatapos kumain, no, sa bago matulog. Bata man din matanda. Gaano ka bata, Doc, no? So, sa bata, kung yung edad na pwede na silang turuan na magsipilyo palagi. Diba po, kung 6 na beses, kung 5 beses ka kumakain sa isang araw kasama merenda, magsisipilyo ka. Dahil bakit po? Laging tinatay mga pasyente kasi kailangan na healthy o malusog yung kalusugan ng bibig natin. Yan lang kasi mga pwede pasukan, di ba? Ano ba yung isang simptomas? Virus, di ba? Masakit na mamagang lalamunan. So, yan naman po yung mga pasukan ng virus o bacteria.
sa katawan natin. Ilong, yung may mga butas po, ilong, butal, ilong, tenga, yung bibig, di ba? So, kailangan yan. Meron nga akong nabasa, Doc, na sa ibang bansa daw parang practice na after nilang lumabas, sa Japan siguro to, pag uwi nila sa bahay, ang first thing na ginagawa aside sa maghugas ng kamay is mag-toothbrush or mag-mouthwash. Yes, tama po. No? Kasi dapat talaga, ito hindi lang yung kasama na po yun na para matibay yung ngipin, no? Pero yun na po kasi dapat, yan ang mga point of entry na tinatawag, no? So yun na po. So kung may ubo, magbibigay para sa ubo. Kung may lagnat, magbibigay para sa lagnat. Bakit yung lalamunan, pwede na magbigay ng tinatawag ng mga antihistamine, mga tinatawag na cetirizine, o kaya pwede magbigay ng mga lozenges. Diba po? Yan po yung mga gamot, no? Pero ano ba yung mostong paggamot talaga. So, ibig sabihin, nabagit ka na kanina sa bed rest, manatili sa bahay. Diba? At magkaroon siyempre ng sapat na pahinga. Diba? Ayun, more water, lagi sinasabi, pag-inom ng mostong dami ng tubig. Diba? Kasi, kadalasan, pag malakas ang lagnat mo, dehydration eh. Yes. Ibig sabihin, uubusan ng tubig. Diba? Ito, may magandang tanong, ano ba yung lagnat o fever dog? Ang lagnat kasi, simptomas lamang yan ng isang sakit. Ito pinag-usapan natin, diba? Influenza virus. O, diba? O, bacterial infection sa tinatawag na virus, sa ubo. Ibig sabihin ng lagnat sa simptomas lamang ng isang sakit yan, hindi siya mismo yung sakit o diagnosis, no? At kadalasan, most of the time, ang lagnat ay dahil sa iba't ibang uri ng infection. Katulad po ng pag-usapan, katulad ng viral o bacterial infection. Ngayon, kung viral yan, tulad ng influenza o dengue, diba? O yung COVID, expect na po natin yan na pwede ka maglagnat siguro hanggang 4-5 araw na hindi kailangan uminom ng antibiotic at kusang lalabanan ng katawan natin yung virus na tinatawag, no? Ang tanging paraan lang nga dyan, siyempre, kumain ng mahuwasto, kumain ng malusog. Kumain ng maraming tubig, nabanggit na natin, no? Diba? Kung Doc, vitamins, lagi sinasabi, vitamins, so yung mga tinatawag na herbal, kung yan po ay iyak sa inyo, walang problema po yan, no? Basta makakatulong sa inyo. Marami kasi nagtatanong, no? Bakit pabalik-balik yung lagnat kahit yung paracetamol? Kaya po kasi may mga iba't ibang uri din ng lagnat. Kaya nga importante, may ibang sakit, halimbawa, kung dengue, may iba't ibang uri kasi ng phases, may iba't ibang, kasi yung sa dengue na lagnat na tinatawag. Kaya importante, mapacheck up kaagad, no? Para malaman natin kung yun ba, kailangan mo na ba mag-antibiotic, yan ba baka mamaya hindi na influenza, baka mamaya kasi yung mga nabanggit natin mga faith, no? Lalo sa mga listeners, no? Influenza, yung mga nabanggit, masakit ang katawan, nagsusukan, mga sintomas din po yan ng tinatawag na dengue virus. Siguro sa ibang paano natin pag-usapan dengue, kaya importante ang pinupunta namin dito sa programang Lunas ay magpa-check up para ma-identify natin. Ano yung susunod? Ugaliin siyempre, na banggit po ng mga faith, no? Yun nga, magmumug, magsipilyo, ugaliin di ba? Maligo. Pag may lagnat, pwedeng maligo mong faith. Binabali natin yung mga maling paniniwala ng mga unang panahon. Diba? So pwede ka maligo 3 beses isang araw na mas lalagnatin ka, mas magkakasakit ka pag hindi ka naligo dahil madumi. Diba yan? Mas ang paghugas ng kamay. Diba? Lagi magdi-disinfect, mag-alcohol. Diba? At yun nga po, mag-isolate, mag-stay sa bahay. Diba kung nabanggit natin lahat mga faith, no? Sa ating mga listeners, ano po ba yun? Yan lang tayo proper hygiene. Diba? Ilang naman yan eh. Tapos kailangan sa kwarto o sa bahay, di ba, may proper ventilation. Ibig sabihin, umiikot yung hangin, naaarawan, di ba? At importante yan, mag-face mask. Hindi nakakaya mag-face mask. Kung ikaw ay inuubo, di ba, may sakit, at ikaw ay papasok, nag-decide ka pumasok, kaya ng katawan mo, so mag-face mask ka kasi baka mahawa yung mga katrabaho mo. Ayan. At nga, importante, last pang faith, napanggit natin, siyempre, magpabakuna. Yes. Diba? At pag flu vaccination, annual din, hindi yan kagaya ng mga tinatawag na ito. Bakit yung isang bakuna, yung muna, every 5 years, kasi nga po, yung flu vaccine, annual yan, ibig sabihin, taon-taon dahil dinadagdag yung bagong strain nung flu, nung influenza nung nakaraan na taon. Kaya usually, diba, dumarating ang mga March or April, May yan. So, magpapakuna. At syempre, para protektahan tayo sa iba't ibang uri ng virus. And syempre, Doc, yun nga, yung pag-iwas sa mga matataong lugar ngayon, di ba? At marami din kasi ngayon, Doc, may lagnat na or may ubo, may sipon, talagang mag-opisina pa or gagala pa. So, parang panawagan din, no, na tayo na rin ang mag-isolate, mabadok sa sarili para mag-spread yung virus. Yes, tama, no. Iwasan ang matataong lugar. No, naintindihan naman natin lalo na
kakagaling natin ng Pasko. Masaya kasi mag-celebrate tayo mga Pilipino, no? Pero kadalasan, doon din na nakukuha. Diba? Yes. Dumidipend po ko sa damit ng kasama mo, kasabay mo, katabi mo kumain, katabi mo sa loob na sasakyan. Diba ano pa, nabanggit naman, very tama po. So, yung konting pera kikitain mo, baka mas malaki mawala kung pipilitin mo pa magtrabaho. Ipahinga mo na lang yung isolate mo. Yung 2-3 araw na ipapahinga mo, baka mas malaking kapalit yan. Diba? Baka 1 buwan, 2 linggo ka hindi makapasok pag lumala yung sakit mo. So, ibig sabihin lang mag-isolate. Yes. Dok, sabi nga natin, no, ang mga doktor ang magsasabi kung kailan mag-antibiotic. So, to what extent, Dok, or gaano nakalala ang mga sintomas para sabihin na yung pasyente kailangan dalhin na sa clinic or sa ospital? Ayun, mapits, nabanggit natin sa kanila. Kung yung lagnat niyan, ay kahit umiinom na ng pampababa ng lagnat tulad ng paracetamol, at hindi po nga baba, nagpamataas pa lalo, nagda-30 and 40, ilang oras na, ilang araw na. Ano pa, siguro pag yung tuloy-tuloy yung pagsusuka, pagtatae, di ba, nabanggit ka nga masakit ang ulo, pero may matinding masakit ang ulo, siguro talagang pag masakit na kung sa 1 to 10, 10 ang pinakamasakit, siguro pag sinabi ng pasyente na 11/10 na, di ba, at naglalagnat, di ba, nakita mo na ito pa yung, at nawala ng gana kumain. Diba, ayaw, kahit uminom ng tubig ayaw, so kailangan na siguro itatakbo na kagad yan. Yes, kasi nakakatakot yung dehydration, no? So, again, i-observe nyo, huwag mag-self-medicate, sabi nga ni Doc. And kapag binigyan kayo ng antibiotics, Doc, tatapusin at iinumin sa tamang oras. Bakit napakahalaga ito, Doc? Kasi marami pa rin ako nakikilala na parang pasaway when it comes to antibiotics. And sinasabi ko nga na yung antibiotic, kailangan tatapos mo talaga yung araw niya na binigay at yung oras kung kailan mo siya iinumin. Bakit importante ito, Doc? Yes, Ma'am Pete, no? Patagdag ni Doc, no, Ma'am Pete, dahil nga, kadalasan, tama po yung sabi nyo, no? Ang antibiotics kadalasan may 7 araw yan, pero meron may 5 araw, may 3 araw, depende sa lakas at uli ng antibiotic. Pero kasi, ang mga pasyente natin, no, pag nakainom na, usually kasi kakarga ng epekto ng antibiotic 3-4 na araw. Ibig sabihin, mag-e-epekto na sa katawan, kakarga na yan. So, gaganda na yung pakaramdam. So, yung pa yung pagkakamali ng karamihan sa atin, no? No, na ako, sa totoo, may mga kakilala, may kapamilya na tinako na nakakalungkot. At siyempre, napagsasabihan natin, kasi 3 araw, 4 na araw gumanda na ito, tinigil ko na. So, delikado po yun dahil nga po din sa tinatawag na antibiotic resistance. Ibig sabihin lang po, yun nga po, kapag in the future, o sa susunod na mga panahon, pag nagkasakit ka ulit, kahit simpleng infection sa ihiyan, simpleng infection sa baga, o simpleng kahit nasugatan ka lang at kailangan ng antibiotic, magtataka ka, hindi na gumagana sa yung mga simpleng antibiotic. Kasi nga po, din nga po sa history nyo, din sa mga ginawa nyo mga nakaraan na panahon na 3 araw lang, 4 na araw lang, na dapat kinumpleto mo ng 7 araw, o kinumpleto mo na 10 araw, hindi mo tinapos antibiotic. Kaya yun po yun, ibig sabihin, yung antibiotic na yun, hindi na oral, hindi na kaya ng katawan mo na iinumin, kailangan papadaanin na sa ugat, isaswero na sa yung gamot. Di ba po, mas mahal yun. Kasi pag ang pagswero ng gamot, di naman yan outpatient, o hindi yan ginagawa sa i-admitting ka yan sa hospital. At siyempre, mas mahal yung mga gamot na papadaanin sa ugat. Ayan ha. So again, kumonsulta at yun nga para makaiwas tayo sa pagkakaroon ng flu, yung mga paalala ni Doc kanina, proper hygiene talaga, maghugas ng kamay, mag-face mask kung pupunta sa mga mataong lugar. Especially now talaga, Doc, no, na napakauso nitong sakit na to. So make sure na lang na naka-face mask kasi maraming tao na rin na nakakalimot mag-face mask dahil wala ng COVID. Yes, tama, no? Yun ang mga natin, Ma'am Pete, sa atin, lahat sa mga bagong listeners, no? So, itigil natin, stop the spread. So, papaano yun? So, huwag na isama, iwasan. Sinabi na naman, iwasan matatang lugar. Dadagdagan ko lang, huwag na isama ang mga bata sa matataong lugar kung di maiwasan lumabas. Kaya natin, syempre, ang ating mga magulang, o syempre sila lolo't lola na magsuot ng face mask. Hindi lang sila lolo't lola, dadagdagan dito, sino pa yung mga magulang natin o kapamilya natin na may tinatawag na comorbidities o ibang sakit. Diba? O palaging magugas ng kamay, diba? Mag-sanitize ng kamay, mag-sanitize, mag-alcohol. Hindi rin nakakaya magdala ng alcohol, diba? Siyempre, kung nakakaranas kayo ng simptomas ng flu, katulad po naman ang banggit natin, kumonsulta ka agad sa pinakamalapit, diba? Na doctor o health center. Parang unahan na agad, Doc, no? Kung may accessible naman. At yun nga, may mga health centers na may mga libreng konsulta, Doc, no? Na mga... So, huwag manood ng dagdag ni
na totoo man nakakatawa pero hindi lahat ng nakikita sa social media, Ma'am Faith, alam mo yan. Yes. Hindi lahat sa social media, sa internet o sa YouTube ay totoo. Baka mamaya mas makakasama pa yan, ha? Magkukonsulta kayo sa mga health professionals at po health centers, sa mga doktor. Ayan. So, tuloy-tuloy itong ating talakayan sana kasi wala na kaming oras at may mga questions pa tayo, no? Pero, Doc Vince, maraming salamat, Doc, sa inyong oras, no? At pagbibigay impormasyon tungkol sa flu na uso ngayon. So, again, mag-ingat po tayong lahat and stop the spread, sabi nga ni Doc Vince. Yes po, no? Advance Happy Valentine's sa ating mga listeners. At binabati ko lang syempre ang aking mga magulang na nasa Bulacan po, no? Dr. Nestor Mendoza, Dr. Diana Mendoza, aking kapatid na si Khalil. Maraming salamat po, no? Palaging pala, Doc, kapag tayo ay healthy, tayo ay happy. Magandang gabi po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Vincent Lou Mendoza ng Quezon City Health Department. Ating nakasama sa ating programang Lunas Extension ngayong gabi ng Tuesday. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor. Lagi nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check is brought to you by ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.